Masinang dumarag sa mga mamimili sa Bukawe, Bulacan. Isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Sa kabila niyan, may mga nagtitinda pa rin ng paputok na dismayado dahil matumal pa rin ang bentahan kumpara nung nakarang taon. Kamustahin natin ang sitwasyon sa fireworks capital of the Philippines mula kay Joy Gumatay sa pamamagitan ng telepono. Joy? Yes, Alzo, mula pa kaninang umaga ay pabugso-bugso ang pagdating ng mga mamimili ng paputok at pailaw dito sa Bukawe, Bulacan bilang paghahanda sa kani-kanilang pagsalubong sa bagong taon. Mula man sa malalapit na lugar sa Bulacan tulad ng Maynila o Nueva Ecija o sa malalayong probinsya tulad ng Ilocos o Romblon, hindi nalintana ng ating mga kababayan ang pagbiyahe dito sa fireworks capital of the Philippines para tulad ng mga nagdaang taon ay maging masaya at di malilimutan ang pagpasok ng 2017. Narito ang aking report. Isa sa pinakamagarbong selebrasyon ng mga Pilipino ay ang pagsalubong sa bagong taon dahil naniniwala tayo na isa na naman itong pagkakataon para maging mas maunlad at mas produktibo ang ating pamumuhay. Bahagi ng pagdiriwang na ito ay ang pagtaboy ng masasamang elemento na ginagawa nga natin sa paggamit ng mga pailaw at paputok ilang oras bago ang pagsapit ng bagong taon. Kaya naman isang araw bago ang gabi ng salubong, nagkakaubusan na ng mapaparadahan ng sasakyan ang mga mamimili sa compound ng bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bukawe, Bulacan. Pero sa kabila nito, mayroong mga tindero at tindera na dismayado pa rin dahil kumpara nung nagdaang taon, di man lang raw umabot sa kalahati ang kanilang kinikita. Pero may ilan namang di nararamdaman ang pagtumal ng benta ngayong taon tulad ni Aling Josie na ilang dekada nang nagtitinda rito. Kasi marami po akong sukay, sa mga sukay po kami maase. Binabalikan po nila kami kasi 20 years na po ako nagtitinda. Sila po, mga taon na po. Kaya na ako nag-umpisa, bumabalik-balik po sila. Isa sa mga bumabalik-balik na suki ni Mang Josie ay ang pamilya ni Mike na halos 8 taon nang bumibili ng mga pailaw para sa salubong kahit pagaling pa sila ng Makati. Every year kami pumupunta dito, kahit siguro ipagbawal na, pipilitin namin pumunta kasi ano na namin to, routine na namin every year. Tsaka masaya pag may fireworks talaga. Samantala, hindi lang mga gawang Bulacan ang mga paputok at pailaw na binebenta sa Bukawe. Meron ring mga imported na produkto na taon-taon ay pinapakyaw rin ng mga mamimili. Para po meron pong service na po yung mga mamimili. Kasi po minsan po, mas prefer po nila yung galing sa ibang lugar sa mga Pilipino. Pero sure kayo na safe lahat kahit galing China o ibang bansa. Opo, meron naman po yung lisensya po lahat. Sine-check po yan bago po binibenta. Umaasa naman ang mga negosyante na lalong dadagsa ang mga mamimili sa pagsapit ng gabi hanggang hapon ng Disyembre at 31. Handa naman raw silang babaan ang presyo sa mga mamamakyaw ng mga paputok at pailaw basta't bawi pa rin ang kanilang puhunan at mayroon silang maliit na tubo. Also, hanggang ngayon, hindi pa rin nauubusan ng mga sasakyan ang compound ng Bukawe Fireworks Market at kahit pa medyo bumibigat na ang daloy ng trapiko dito nga sa choke point ng Bukawe exit, patuloy pa rin ang pagbagsa ng ating mga mamimili. Ayon nga sa pinakahuling impormasyon ibinigay sa atin ng mga tindero at tindera ng paputok rito, pinakamabenta pa rin sa mga pailaw ang fountain na pumapatak sa 35 pesos hanggang 600 pesos ang isa depende sa laki. Ang lucis naman ay makukuha ng 10 piso hanggang 35 pesos kada piraso at ang aerial shots mabibili mula 500 pesos hanggang 10,000 pesos per package. Ang pinakamabebentang paputok naman nangunguna pa rin ang Quitis, 400 pesos per 100-piece bundle at ang sawa na makukuha 1,000 hanggang 10,000 kada package. Mananatiling bukas ang Bukawe Fireworks Market sa publiko buong magdamag hanggang gabi ng Disyembre at 31, ilang oras bago ang pagsapit ng bagong taon. Mula dito sa Bukawe, Bulacan para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay.